Bombo Genesis, patuloy pa rin nga itong ating ginagawang pagbabantay o monitoring dito ho sa galaw ng Bagyong Enteng sa loob pa rin yan ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga, nananatili ito sa karagatan malapit dyan sa Hilagang Kanluran na bahagi naman ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Mabagal pa rin, Bombo Genesis, itong kilos ng naturang bagyo at hindi natin inaalis ang posibilidad na lalakas pa ito sa loob ng 24 oras. At batay nga, Bombo Genesis, dito sa latest tracking, ito mismong galaw ng naturang Bagyong Enteng, inaasahang maglalandfall ito sa umamayang hapon dito ho sa may bahagi ng Isabela at maging dyan sa may bahagi ng Cagayan. At kung magkakaroon naman ng pagbabago dito sa tinatawag itong direksyon nito at posibleng tumbukin nitong si Bagyong Enteng, ito namang northern portion ng Aurora. At bukas ay posible naman itong maglandfall dito naman sa may bahagi ng Babuyan Island bago tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules yan o Huwebes ng madaling araw. Batay nga sa datos ng Bombo Weather Center huling namataan, itong sentro ng Bagyong Enteng sa layong 115 km northeast ng Infanta, Quezon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 km per hour malapit yan sa gitna at taglay nito ang pagbugsong aabot sa 90 km per hour at mabagal pa rin nga ang pagkilos nito sa 15 km per hour. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa northern portion ng Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, kabilang na riyan ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, northern portion ng Aurora, Pulido Island, northern portion ng lalawigan ng Camarines Norte. At asahan nga, etong malalakas na buhos ng ulan at maging malakas na hangin at light to moderate na pinsala naman sa mga ari-arian. Nakataas rin ang signal number 1 dyan ho sa may Batanes, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, Abra, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi naman ng Aurora, itong Nueva Ecija, eastern portion ng Pampanga, maging dyan ho sa may bahagi ng eastern portion ng Bulacan, dito ho sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng lalawigan ng Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion ng Batangas, Marinduque, at nalalabing bahagi naman ng lalawigan ng Camarines Norte, lalawigan naman ng Camarines Sur, Catanduanes at lalawigan ng Albay. Makaranas nga ng mga pag-ulan at bahagyang lakas ng hangin itong nabanggit na mga lugar at iba yung pag-iingat ang kinakailangan. Samantala, patuloy naman na umiiral itong ang tinatawag na southwest monsoon o itong hanging habagat dito yan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Western Visayas. Ito ay naasahang magdadala naman ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at maging dito ho sa may area ng Western Visayas. Dito naman sa Metro Manila, asahan ngayong araw, ito pa rin masungit na panahon at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa pag-iral nga netong bagyo at ito namang habagat na lalo pang pinalalakas ng Bagyong Enteng. At baha na nga mga kabombo sa ilang lugar dito ho sa Luzon, kaya pinapayuhan natin ang lahat na agad na lumikas kung kinakailangan. Makinig rin sa payo ng mga barangay official sa oras ng paglikas at lumayo ho tayo sa mga lugar na prone pa rin sa mga landslide at pagbaha para hindi magdulot pa ito ng pagkawala ng buhay. At ugaliing tumutok rin, syempre, sa Bombo Radio Philippines para yan sa karagdagang update single pa rin yan sa lagay ng ating panahon. Mula dito Bombo sa Vic, Yes, Bombo Genesis. Yung concentration ng bagyo ngayon parang nagpanorte na, no? Tungo na dito sa Luzon habang kaninang umaga sa update natin kaninang umaga, may mga bahagi pa rin ng Visayas na affected. Ngayon ay parang habagat na lamang, ano, yung nakakaapekto diyan sa may bahagi ng Visayas area. Dahil nga dito sa lawak, Bombo Genesis, ng itong tinatawag na dalang pag-ulan o itong kaulapang dala ng bagyong habagat, may portion dito sa Visayas na naapektuhan nitong naturang bagyo, itong dalang mga pag-ulan dahil nga sa kakapal, itong makapal na ulap na bit-bit nitong bagyong si Enteng. At dito naman sa may bahagi ng Luzon, nakikita mo dito sa ating satellite image, makita mo dyan na naapektuhan itong bahagi ng Luzon. Dito naman sa may kanlurang bahagi na ito ho yung hanging habagat na lalo namang pinalalakas nitong
sa bagyong Enteng. So ang nakakaapekto dito sa may bahagi ng Luzon, itong pinagsamang bagyong Enteng at itong habagat naman na pinalalakas nitong naturang bagyo, Kumu Genesis. Ang saklaw nito from Bicol region hanggang dyan sa may bahagi ng Batanes area. So lahat ng Luzon affected, nasa ilalim ng signal number 2 ang karamihan sa bahagi ng Luzon at number 1 yung ilang bahagi nito. Bobo Victor? Yes, Bobo Genesis, karamihan nga dito sa lugar, dito sa may Luzon ay nasa ilalim na ng signal number 2 at maging signal number 1, Bobo Genesis. At habang papalayo naman itong bagyo, syempre mababawasan itong mga lugar na nasa ilalim ng naturang kategorya, Bobo Genesis. Sige. Maraming salamat, Bobo Victor. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Leontino nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin po niyan mga kabombo na stranded ho ang nasa mahigit 2,400 na mga pasahero sa mga pantalan sa Pilipinas matapos yung kanselahin ng ilang biyahe sa karagatan dahil po yan sa epekto ng bagyong Enteng. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard Command Center kaninang alas 4 ho na madaling araw, nakapagtala na ng kabuang 2,413 na mga pasahero, mga truck driver at mga cargo helper na na-stranded sa Southern Tagalog, Bicol Region at maging dyan sa may bahagi ng Eastern Visayas. Pansamantalang natigil din ang biyahe ng 39 na barko, 610 na mga rolling cargo at 4 na motorbangka habang 15 barko naman at 28 o 28 na mga motorbangka ang nakikisilong pansamantala sa ibang mga pantalan. Samantala sa isang statement sinabi ng Philippine Coast Guard na nakaantabay ang kanilang deployable response group at maging itong quick response team sa iba't ibang Coast Guard district sa pagtulong ng ahensya o sa mga ahensya na nangunguna sa rescue operation at mga evacuation. Naghahanda na rin ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary para sa agarang makapagbahagi ng mga relief supplies at iba pang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya sa mga lugar na apektado sa kasagsagan ng sama ng panahon. Nakabantay na rin ang Philippine Coast Guard sa operasyon ng mga sasakyang pandagat 24/7 para maiwasan ang anumang insidente sa karagatan. Sa ilang parte ng bansa, particular na sa Northern Samar, iniulat ng Philippine Coast Guard na nitong linggo halos 40 residente roon ang una ng inilikas ng Coast Guard rescuers. Kasunod pa rin po yan ng naradasang pagbaha sa Barangay Sabang 2 at Barangay Hubasan sa naturang lugar. Samantala, nadagdagan naman po ang mga kinansilang flights ngayong araw dahil na rin sa masamang lagay ng panahon. As of 10 a.m. nga po, ngayong Lunes, nasa 25 biyahe na ang hindi natuloy. Kabilang na sa mga apektado ang mga biyaheng pa-Maynila. Mula po yan sa Manila to Masbate, Manila to Calbayog, Manila to Busuanga, Manila to San Jose, Manila to Virac, Manila to Katiklan at Manila to Iloilo. Kasama rin sa mga kansilado ang return flights o yung mga galing sa probinsya pabalik po ng Maynila. Paliwanag naman ng transportation officials, bahagi ng protocol ng kansilahin ang biyahe para na rin yan sa kaligtasan ng mga pasahero at crew kapag mayroong sama ng panahon. Gayunpaman, maaari pa rin namang i-rebook at i-refund ng mga pasahero ang kanilang mga nagastos para sa kanilang flight. Binabantayan na rin ng Philippine Ports Authority ang mga puerto at mga pantalaan sa gitna pa rin po ng kanselasyon din sa mga biyahe ng mga barko dahil yan sa epekto ng bagyong Enteng. Ayon sa Philippine Ports Authority, regular na nagsasagawa ng monitoring at pag-iikot sa mga pantalan ang mga personnel nito kasama mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ngayong araw, naghatid din ang ahensya ng mga pagkain sa mga stranded na biyahero mula sa iba't ibang mga puerto at mga pantalan. Sa kasalukuyan, karamihan o marami mga biyahero ang na-stranded sa mga pantalan dahil ho sa pagkanselan ng biyahe ng mga barko. Dala ho ng masungit na panahon, kabilang na ho rito yung mga Port of Bulan sa may Sorsogon, Matnog Port, Duran, Tabaco, Masbate at maging dyan sa may Virac. Kanselado rin ang biyahe ng mga barko na patungo sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur at Sorsogon at sa isla ho ng Burias at dyan sa may Ticao Islands. Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority ang patuloy nitong pagtutok sa kalagayan ng mga pantalan habang nagpapatuloy pa rin ang pagbayo ng bagyong Enteng. Ipinakalat naman na ng Philippine Red Cross ang kanilang water, search at rescue teams para tulungan ang mga stranded na individual sa gitna po yan ng malakas na buhos ng ulan sa Luzon at Visayas dahil sa bagyong Enteng.
At hanggang nga sa alas 8 po ng umaga, tinulungan ng teams ang 45 individual doon sa Camarines Sur at sa lalawigan ng Cavite. Gayon din ang nasagip na 10 katao sa may Camarines Sur mula hanggang tuhod na pagbaha sa mga lugar na iyon. Binigyan din ng hot meals ng welfare unit ng Philippine Red Cross sa mga stranded sa Masbate City Port dahil yan sa mga kanseladong biyahe. Ang mga Red Cross chapter naman sa Camarines Sur, Legazpi, Albay, Masbate, Cavite at Muntinlupa ay patuloy na nakikipag-ugnayan rin sa kanilang mga lokal na pamahalaan para sa rescue at relief operations. Ayon naman kay Philippine Red Cross Chairman at CEO na si Dick Gordon, kasalukuyan silang nagsasagawa ng roving at ocular inspections sa mga lugar na binabaha. Pinayuhan naman ng Philippine Red Cross Secretary General na si Dr. Gwyn Pang ang mga nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa Red Cross para yan sa kaukulang pagresponde. Sa iba pang mga balita, inilikas ang 20 pamilya sa isang subdivision sa Muntinlupa City matapos na gumuho ang isang pader. Bunsod yan ng pabugso-bugsong pagulan at hangin na dala ng bagyong Enteng at itong habagat. Ayon kay Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon, gumuho ang naturang pader sa tabi ng isang sapa sa loob ng subdivision at nagdulot ng malawakang pagbaha. Inilikas naman patungo sa evacuation center yaong mga apektadong pamilya. Base naman sa City Government ng Muntinlupa, nasa 124 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa lungsod. Siniguro naman ng pamalang lungsod na may sapat na relief goods na ipapamahagi para sa mga pamilyang apektado ng bagyo. Samantala, suspendido na rin ang mga klase at pasok sa trabaho sa City Government dahil yan sa masamang lagay ng panahon. Iniulat naman ni Mayor Biazon kaninang alas 8:34 ng umaga na possible na umaari ng madaanan ng National Road at Service Road sa naturang syudad. Ipinag-utos na rin ng alkalde ang clearing operation sa mga basura na nakabara sa daluyan ng tubig sa may Tunasan River Bridge sa border ng Muntinlupa at sa may San Pedro sa probinsya naman po ito ng Laguna. Samantala, itinaas na rin sa ikalawang alarma ang Marikina River matapos na tumaas pa ang antas ng tubig dahil sa matinding pagulan dulot po ng bagyong Enteng at habagat. Sa ilalim po ng ikalawang alarma, ang water level sa ilog ay lagpas po doon sa 16-meter na marker o level, kaya't pinapayuhan ng mga residente na lumikas na. Ayon sa Marikina City Public Information Office, pumalo ho sa 17.1 meters nitong alas 9:40 ng umaga. Ngunit kaninang alas 11:13 ng umaga rin ay bahagya pong bumaba sa 16.9 meters ito hong level ng Marikina River. Batay na rin po yan mga kabombo doon sa latest monitoring ng Marikina City. Pero oras na umabot sa ikatlong alarma o 18 meters ang antas ng tubig sa Marikina River, minamandato na po ang paglikas sa mga residente. Ayon sa lokal na pamalaan ng Marikina, nakabukas na ang lahat ng 8 gates nitong Manggahan Floodway. Meron na ho tayong 17 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kaugnay pa rin po dito sa malawakang mga pagbaha na naranasan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo ho dito sa Luzon area mga kabombo. Kuha tayo ng mga dagdag na development mula ho dyan sa Maynaga City. Ang marami hong mga lugar sa Maynaga City, ang una pong nakumpirmang nalubog na sa matinding pagbaha dulot po ng mga pagulan na dulot ng bagyong Enteng. At pinag-aaralan na rin yung pong posibleng pagdedeklara ng state of calamity dahil pa rin dito sa epekto ng bagyong Enteng. May update po dyan live ang Bombo Radyo Naga. Bombo Radyo Naga? Okay, alamin po natin mamaya ang sitwasyon sa may Bombo Radyo Naga. Kasabay pa rin po yan mga kabombo ng pagkakalubog ho sa tubig bahan itong maraming mga lugar sa may Naga City at ilang pang mga lugar sa mga bayan na nakapalibot sa lungsod ng Naga. Bombo Radyo Naga, please go ahead sa inyong report. Okay. Mamaya, balikan po natin ang linya ho ng Bombo Radyo Naga mga kabombo. Pero meanwhile, habang inaayos po natin ang linya ng Bombo Radyo Naga, ilang abot tuhod na po ang baha sa ilang mga lugar sa Baseco, sa Tondo, Maynila. Bunsod po ng mga pag-ulan, dala po ng bagyong Enteng. Kaugnay po nito, inilikas na ilang mga residente sa may Baseco compound nito pong umaga ho ng Lunes, Setyembre 2. Ayon sa ilan pong mga residente naman, ang tubig dagat ay halos umapaw na at posibleng umapaw ito kapag magpatuloy pa rin ito hong matinding mga pagulan na naranasan pa simula ho kahapon. Sa obserbasyon din ng mga ito, ang mga alon sa Manila Bay ay lalo pang lumalaki. O ito ho yung mga daluyon sa Manila Bay, lalo pang lumalaki dahil na rin sa malalakas na hangin
na nagbunsod sa kanila para lumikas na. Batay naman sa mga barangay officials, umaabot na sa 20 hanggang 30 residente ang una pong inilikas. Karamihan po ay mula doon sa Block 1 at iba naman ay Block 2. Patuloy naman yung pong paghimok ng mga opisyal sa mga residente na lumikas na, lalo na ang mga naninirahan malapit po doon sa may Manila Bay. Dahil ilan sa mga kabahayan na malapit po sa dagat ay inaabot na ng malalaking daluyon galing po sa karagatan. Balikan po natin ang linya ng Bombo Radyo Naga. Bombo Radyo Naga, go ahead. Okay. Balikan. Ang naranasang pagbaha sa ilang bahagi o ilang parte ng Naga City kaugnay nga o dahil nga sa bagyong Enteng sa gabi. So mula umaga kahapon hanggang kaninang madaling araw, nakaranas ng walang humpay na pag-ulan ang lungsod ng Naga at buong Camarines Sur, maging ang mga kalapit na lalawigan dahil na rin sa nasabing bagyo. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Naga City Mayor Nelson Ligacion, sinabi nito na kinakailangan ng ipatupad ang forced evacuation para sa lahat ng mga residente na masyadong mataas ang level ng tubig sa kanilang lugar. Ito'y dahil sa loob ng 24 oras, nasa 250 mm na rainfall amount na ang bumuhos sa lungsod. Ibig sabihin, sa ulan na pang 1 hanggang 2 buwan, ibinuhos na lamang ng 1 araw. And pahirapan naman din ang nasabing paglilikas, lalo pat gabi at nawalan rin ng supply ng kuryente. Isa sa mga nakaranas ng matinding pagbaha, itong Barangay Concepcion Pequeña, Barangay Calawag at iba pang mga nasa low-lying areas na halos nalubog na ang mga gamit sa baha. Binantayan rin magdamag at hanggang sa mga oras na ito ang level ng tubig sa Naga River dahil sa critical level na ito mula pa kagabi. And kahapon maagang sinuspindi ang trabaho sa pribado at pampublikong opisina simula alas 8 ng gabi kahapon hanggang ngayong araw, Setyembre 2, 2024. And gayon din ang suspensyon ng klase all levels sa lungsod at buong Camarines Sur. Samantala, nagsilbi namang evacuation center ang Jesse M. Robredo Coliseum and itong Santa Cruz Evacuation Center, Pagcor Evacuation Center at itong Ateneo Dinaga University para sa mga residente na kinailangang lumikas. And kagabi rin, kinailangan i-shutdown ng Casureco 2 ang lahat ng power lines sa lungsod bilang precautionary measure at dahil na rin sa napaulat na kuryenteng individual, sa ibang banda pinag-iingat naman ng mga health expert ang publiko sa mga sakit na maaaring makuha dahil sa nasabing baha. Sa ngayon, medyo tumila na itong ulan, Bombo Genesis and Bombo Ever. Wala na ring baha sa ilang lugar dito sa Naga City maliban na lamang sa iba pang mga lugar. Habang nananatili naman na nasa evacuation center pa ang marami-rami pang mga residentes na patuloy naman na pinapaabutan ng tulong ng LGU Naga at iba pang concerned agency. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na ng LGU Naga kung magdedeklara ng state of calamity. Sa ugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. Patuloy na pag-assess natin ng sitwasyon at yung assessment ay may kinalaman sa gagawin po nating mga hakpa para pag-usapan yung posibilidad na magdeklara ng state of calamity. Kasunod po nito, yung pwedeng gawin para mas lalo po nating matulungan yung mga naapektuhan ng malakas na ulan, na pagbaha. Bombokier? At yan ang tinig ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. At ito nga, Bombo Ever and Bombo Genesis, kahapon meron tayong naitalang 3 casualties. Kaugnay pa rin itong bagyong Enteng o epekto nitong bagyong Enteng sa lungsod ng Naga. Pero ngayon, kakapasok lang na balita, Bombo Ever and Bombo Genesis, merong 2-year-old na bata ang namatay, nalunod dahil sa insidente pa rin o dala pa rin nitong bagyong Enteng o hagupit nitong bagyong Enteng dito sa isang barangay sa Naga City. So tulad ng sinabi ko kanina, Bombo Ever and Bombo Genesis, sinutdown kagabi yung Casureco 2 para sa, ang purpose is para mailigtas itong nasabing lugar para dito para mabigyan ng puwang itong mga daloy ng kuryente. And yun na nga, sinutdown yung Casureco 2 kagabi. And umabot ng siguro hanggang alas 11 ng gabi yung pagkaka-shutdown. And
bumalik na rin sa dati itong Casureco 2 o yung linya ng Casureco 2 sa buong kabayanan ng Naga City. So yun lang, Bombo Ever, Bombo Genesis, ang update. Balik sa inyo dyan. Yung pinapakita nating mga pictures dito at mga videos para sa mga kababayan natin, isa dito sa mga parang umaagaw ng attention, yung parang medyo malalim na pagbaha sa main highway ba to? Ito may mga dumadaan pa ng mga sasakyan. Yes, Bombo Genesis. Itong nakikita mo dito sa aking likuran, ito ay parte ng barangay o kalsada o barangay road ng Triangulo, Naga City. Kung inyo kasing tatanungin, Bombo Genesis and Bombo Ever, itong barangay Triangulo is isa ito sa mga barangay na bahain dito sa lungsod ng Naga. Kaya kung may bagyo o kahit nga malakas na pag-ulan, Bombo Genesis, talagang binabaha dito sa may parting ito. And katulad nga kagabi, binayo tayo ng bagyong Enteng. Ito ang sitwasyon ngayon sa aking likuran dito sa barangay road ng Triangulo, Naga City. Baha mula pa kagabi until now. Bombo Genesis. Yung kinatatayuan mo, Bubukir, ito'y hanggang binti yung inaabot ng tubig. Pero yung iba pang pinapakita natin kanina, parang may umabot pa dun sa ilang sentimetro na lamang bago umabot dun sa bubungan, dun sa kisame ng bahay. Yes, Bombo Genesis, tama ka dyan. Kinatatayuan ko is talagang lang ng hanggang binti. Pero doon sa mga ilang barangay ng Naga City, katulad kanina yung sa Calawag and sa iba pang barangay na talagang binayo rin ng bagyong si Enteng, yung iba umabot ng hanggang dibdib yung pagbaha, yung iba naman hanggang tuhod, and doon sa mga lugar din sa iba pang parte ng Naga City na medyo binabaha din talaga kapag malakas ang ulan and kapag ganitong mga sitwasyon na talagang binabagyo, mas malalim, minsan umabot na ng hanggang lagpas sa dibdib, hanggang ulo. So yan yung yung sitwasyon. Pero dito sa aking kinatatayuan, Bombo Genesis, medyo maganda-ganda dahil hanggang binti lang itong aming sitwasyon dito sa Barangay Triangulo, Naga City. Bombo Genesis. Oo. Parang hindi naman alintana pa rin ng mga kababayan natin dahil may mga naglalakad pa rin dyan. Sa kabila nitong paalala ng Department of Health na iwasan pa rin maglakad sana kapag ganitong may mga o maglakad dun sa mga lugar na lubog sa tubig baha, Bobo Kier?